Natin from Agdao Public Market to Bangkarohan Public Market. Nakita natin dito sa monitoring natin dito sa Davao City, yung dalawang market na pinunta natin, relatively mababa po ang presyo nila kumpara po sa presyo natin sa Metro Manila, nasa 10 to 20%. Dito nga po ang baboy, nasa 380 lang, ang liempo at 330 yung kasimpige. Yung naman pong manok, 165, no? Sa Maynila po nasa 200 plus ngayon. So nakikita natin meron talagang napakalaki po ng considerable po yung difference ng presyo ng ating manok at baboy. Pagdating naman po sa bigas, nakita po natin na parang pareho lang po. Meron talagang yung ating imported na 5% ay nasa 45 to 48. Meron pong brand. Yun po yung napansin namin, bawat pinupuntahan po na, like sa Cebu, meron po kaming nakitang brand din doon na sikat at ganun din po yung quality. Tinitignan na lang namin yan. Siguro talaga per region, per area, meron po talagang mga branding silang tinatawag na dun sa ating mga bigas. So yun po yung gagawan po natin ng database yan para po mas madali ang ating magiging monitoring. Nakipag-usap po kayo sa market master at yung mga vendors. Ano po yung mga napag-usapan at mga tanong ninyo sa kanila? Well, yung sa ano yung nauna natin? Sa Agdao Market, nakita natin na maganda po, bago kasi. At malinis yung kanila market. Malinis din naman po dito pero relatively mas luma po itong Bangkarohan. Pero mas mababa po ang presyo dito. Sa pakikipag-usap naman po natin, napansin po natin yung paggamit po ng ilaw nga at saka yung mga price tags. Yun po yung ating laging ini-remind na kapag tayo po ay nagbebenta o nasa retail market po tayo, dapat po ang ginagamit po nating ilaw as much as possible, yung pinakamalapit para maging truthful or honest po tayo sa ating mga mamimili. Pati po yung presyo, dapat naka-display po yan. Yun po yung napag-usapan natin. Of course, yung cleanliness, yung schedule yun, inano natin na ito, syempre mas bagsakan daw po dito sa Bangkarohan. So, expect po natin na mas mababa dito para divisoria levels pa, sabi nga po nila. Pero relatively dapat yung sa retail natin na rules, ni-remind po natin na dapat lagi po nila mag-abide yun sa paggamit din po ng ilaw. Pag gumagamit po kasi ng yellow light, may effect po yun dun sa itsura. So, alam naman po natin, syempre, pag nakita mo, tapos pag uwi mo sa bahay, iba pala. Yun yung gusto nating iwasan, syempre. Kailangan maging truthful po tayo sa ating mga mamimili. Maliban po sa mga nabanggit ninyo, ano po yung mga nakikita nyo na parang hindi nasunod? Ayun, yung sa price tag. Pagdating din po dito sa mga bigas, yun po, yung sa imported, saka meron po kasi tayong nilalabas na pagka-imported, dapat blue, local, puti. Yun po yung, para po mas madaling ma-distinguish kung ano po yung local sa imported. Although alam ko po, under publication pa lang yan, pero i-impose po natin yan, yun, i-remind po natin. Yun. Tapos yung sa branding po, dapat iniiwasan na natin yung branding. Kasi ngayon nga, sabi ko nakakalito po ang dami-daming pangalan na lumalabas for certain varieties na hindi po natin na mahirap i-monitor kung branding lang po yung pagbabasihan natin. Kung sa bigas po, presyo ng bigas, kumusta despite, amidst the temporary halt on importation? Well, relatively sabi naman nila, hindi naman nagbago ang presyo. Nasa 45, ang MSRP po kasi natin ngayon nasa 43, pero expected po natin na merong konting pagtaas nga po dahil nga sa importation ban. Pero nakikita naman po namin na talagang medyo steady naman po. Nasa 45 to 48 po yung ating 5%. 5%. Sorry, dito ba sa bawang kasi sabi ni Secretary last time na pwedeng may MSRP na yung bawang? Wala pa naman po. Pero gusto niyang makausap yung mga suppliers, no? Na, kasi konti lang po yan. Meron po talagang nagdadala dito ng mga supply ng imported na bawang kasi halos 90% ng market natin imported na bawang. So gusto niya muna makausap bago po siya maglabas po ng
kung ano man po yung gagawin nating rules or Possible kaya, ma'am, na we can improve our local production ng bawang kasi mahirap magpatubo ng bawang. Yun nga po, meron tayong local variety, but yung ginagawa natin ngayon is improving on that. Pero yun nga, hindi po siya ganun kadami to meet yung commercial levels. So talagang we expect na talagang as to the local industry, talagang medyo mahirap pa po na ma-meet natin yung kumbaga kung ano yung commercial levels na yun ng mga imported. Pero definitely mayroon naman po tayong mga interventions for that. Bare months na po, ano po yung mga reminders na, especially on the Of course, bare months, sa pagmumonitor po natin, pagdating po kasi ng bare months, papalapit sa Pasko, alam natin yung mga presyo ng gulay, ng manok, ng baboy, yung pag Noche Buena, sabi nga nila, mga items na yan sa ating mga basic necessities and prime commodities, meron po talaga tayong namamataan na pagtaas. Pero ang ano po naman natin, meron po talaga tayong range, historical na po yung ating pinagbabatayan dyan. So yun po, wag po mag-abuso. Alam naman po natin, of course, it's the season of parties and celebration. So i-remind po natin na wag po masyadong mag-abuso sa presyo, lalo na at tayo naman ay lagi nagmo-monitor. Meron po tayong basis, no, kung ano po yung ine-expect dating pagtaas. Pero definitely, dapat hindi po more than half of the price or... On the supply side, do you have an assurance na may supply para talaga tayo ng karne, karne ng baboy, manok, and even yung fruits and yung mga spices po? Meron po tayong supply. Tayo naman po ay nagmo-monitor din on the supply side. Definitely, sa local production naman po, meron tayong mga interventions pong binibigay para po talaga masiguro natin. For rice, of course, ngayon, sinabi nga natin, meron tayong importation ban to ensure that we have, matulungan natin yung sa local production dahil nga po harvest season na. Pagdating naman dito sa baboy, manok, tayo po ay nakikipag-constantly communicate. Meron po tayong constant communication with producers and suppliers. At nakikita po naman natin na maganda po ang supply ngayon. Of course, with yung sa baboy po, yung ginagawan po natin ngayon, yung mga interventions natin para masiguro po na by ditong bare months ay magkaroon po tayo ng enough supply. Sa gulay naman po, wala naman po tayong problema dahil nakita naman po natin from wala masyadong bagyo ngayon. Yun lang naman nagkakaroon ng kumbaga challenge. Pero hindi naman po talaga nawawala ng supply. So, for the record, ma'am, so sapat yung supply natin. Sapat po yung supply natin. End of the year po. Yan po ay sa pakikipag-coordinate natin, pakikipagtulungan natin with producers and suppliers. Okay. Ma'am, namili po tayo kanina ng bigas doon sa Agdao. Mga local rice. Meron silang local, meron silang imported. Yung binili ko po yung local na medyo red kasi hindi ko masyado nakikita yon sa NCR. So dito po meron sila nun. Yun po yung parang red, pinkish variety ng red rice na mas malambot po siya. So meron namang local na varieties na nakikita kami na pwede natin actually i-compare dun sa mga imported. Yun nga lang medyo hindi masyadong madami yung supply noon. Dito lang namin masyado nakita. Ito try po natin. Bumili po kami ng kanina. So yun po.